Hi guys! It's been a week na po na mula nung ako ay nakapasa sa ating Korean Citizenship Direct Interview dito po sa Suwon Immigration. At salamat naman po sa Panginoon guys dahil hindi po ako pinahirapan at naipasa ko lang po siya ng isang interview. Siguro po guys, yung time na po na yun is para po talaga sa akin kaya nakuha ko po yung mga tanong nila on that day. Ngayon po guys, sa mga nagtatanong po sa akin kung ano-ano po yung mga questions nila on that day, is ito na po yun guys, isinulat ko na po siya para hindi ko po siya malimutan. Ang maibigay ko po pala sa inyo guys is out of 15 questions, 12 answers lang po ang kaya kong maibigay kasi meron po akong naalala guys na pang 13 answers. Kaso lang po, hindi po ako sigurado kung tama po yung isinagot ko. Tapos yung pang 14 at saka pang 15 naman po na sagot ko is nakalimutan ko po. Kaya ang pinakasigurado ko po talaga na answer na masasabi ko po na tama is 12 answers lang po. Kaya ito po yung ibibigay ko sa inyo. Ito po pala ay hindi sunod-sunod guys ha. Ito lang po base lang sa naalala ko. Ang una ko pong maibigay sa inyo is itong Ditongnyong. Sa Ditongnyong po guys, nakakatuwa at alam ko po na tama po itong sinagot ko kasi kinureksyonan po ako ng immigration guys. Kasi ang pagkabigkas ko po dahil sa sobrang kaba ko po, ang naibigkas ko po is Ditongryong. Alam naman po natin guys na minsan meron po siyang pagkakaiba. Magkaiba po yung pagsulat natin at saka magkaiba po din yung pagbigkas natin. Kaya sa sobrang kaba ko po guys, ang naisagot ko po is Ditongryong. Sabi ng immigration, hindi po yan Ditongryong kung hindi Ditongnyong. Kaya wag nyo po yung kalimutan guys. Ditongnyong po yan. Ang keywords ko po dito guys is Hingjungbuoy, Chego, Chikimja. Hingjungbuoy, Chego, Chikimja. Ditongnyong po yan guys. Tapos, ang pangalawa naman po is itong Gyeoyokchong. Sa Gyeoyokchong naman po guys, ang hint ko po dito is banggitin po yung Chodonghakyo, Jonghakyo, tapos Pudonghakyo. Tapos yung sa parang pinakalas na tanong niya is Hingjongkigwan. Hingjongkigwan. Gyeoyokchong po yan guys. Tapos, ang pangatlo po guys is Sejongdaewang. Sa Sejongdaewang naman po guys is Manwonkwon. Manwonkwon. Ang tao dyan sa loob ng Manon. Si Sejongdaewang po yan. Tapos, ang pang-apat naman po guys is Dokdo. Sa Dokdo naman po guys, medyo mabilis mo lang po itong makuha. Kasi, ang hint po dito, ang keywords po dito is Kajang, Dongchok, Sum. Tapos, ang panglima naman po guys is itong si Goguryeo. Sa Goguryeo naman po guys is banggitin niya si Kwanggitudewang, Yongturul, Kuge. Kwanggitudewang, Yongturul, Kuge. Goguryeo po yan guys. Tapos, ang pang-anim po guys is Chonkobek, Ushimnyon, Yuwol, Iship, Uil. Ang hint naman po dito guys is Hanguk Jonjenge, Sijak Hannal. Tapos, ang pang-pito naman po guys is itong si Yeonbonggil. Si Yeonbonggil po guys, ang hint nyo naman po dito is banggitin po niya yung Dokrim Undong. Banggitin niya yung Puktan. Dokrim Undong, tapos bla bla bla, tapos Puktan. Yeonbonggil. Tapos ang pang-walo guys is itong Jonghakyo Kaji. Sa Jonghakyo Kaji naman po guys is Onje Kaji Gyeoyok. Onje Kaji Gyeoyok, Jonghakyo Kaji. Ang pang-siyam naman po guys is itong Kimjang.
Sa kimjang po, babanggitin po niya dito ang becho o di kaya mu, tapos manel, at saka kutsukaro. Yan po guys is kimjang. Tapos ang pang-sampu po is omonim. Sa omonim po guys, mabait lang po talaga yung interviewer ko kasi naglo-loading po ako dito sa omonim. Kung iisipin mo, mabilis lang po talaga siya sanang sagutin. Kaso nga lang, ang tanong niya po sa akin is napakahaba niya na ginamit or sa sentence na ginamit niya kasi marami po siyang binanggit. Kaya hindi po tulad doon sa unang tanong nila hanggang before dito sa omonim na kada tanong po nila is sumasagot po ako kaagad. Ito pong omonim guys, naglo-loading po ako. Hindi po ako sumagot agad. Ngayon, binigyan niya po ako ng hint. Nung binigyan po niya ako ng hint, sumagot po ako kaso lang hindi po siya tama. Tapos binigyan niya po ako ulit. Bali pang 2 beses niya po akong binigyan ng hint sa omonim. Hanggang nakuha ko na po nung pangalawang beses na binanggit niya sa akin. Kaya mabait pa rin yung immigration na nag-interview sa akin. Ang panglabing isa po is itong Kwang Bokjol. Sa Kwang Bokjol po guys, ang hint po natin dito is Chon Kubek, Saship Onion, Palwol, Ship Uil. Chon Kubek, Saship Onion, Palwol, Ship Uil. Ayan, Kwang Bokjol po yan guys. Tapos ang panglabing dalawa po guys o pang last na maibigay ko po sa inyo na sagot ko doon is itong Sanji Buhom. Sa Sanji Buhom po guys, nakakatuwa kasi ang lakas po ng loob ko na tinanong sa immigration kung meron bang samang doon sa tanong niya. Kaya para panigurado po, tinanong ko po yung immigration kung may samang ba. Napatapat lang po talaga ako ng immigration na medyo mabait. Tumango po siya. Tapos yun, isinagot ko po yung Sanji Buhom. Tapos yung isang immigration naman po guys, kasi dalawa po sila na immigration na palitan po silang magtatanong sa atin. Ang isang immigration, sabi niya sa akin, kahit daw walang samang doon is Sanji Buhom pa rin daw po yun. Kaya alam ko po na yung Sanji Buhom is tama po yung naisagot ko sa kanya. Ayan guys ha, sa out of 15 questions, ang binanggit ko po sa inyo is 12. Meron po akong naalala na isa which is koke, kaso lang hindi po ako sigurado dito kaya hindi ko na lang po ito isama sa nasagutan ko. Meron din pong pang 14 at saka 15. Kaso nga lang po guys, hindi ko na po talaga maalala kung ano-ano po yung isinagot ko doon. Uulitin ko po ulit guys ha, para mapag-aralan nyo po. Lalo na pag kayo po ay magpa-interview dito sa Suwon Immigration. Kasi baka naman po ang mga ito is itatanong din po sa inyo. Una guys is itong Detongnyong, tapos pangalawa Gyoyokchong, pang-tatlo Sejong Dewang, pang-apat Dokdo, pang-lima Guguryo, pang-anim Chon Kobek Oshimnyon, Yuwol Iship Uil, pang-pito is Yonbonggil, pang-walo is Jonghakyo Kaji, pang-siyam is Kimjang, pang-sampo is omonim, pang-11 is Kwang Bokjol, tapos ang pang-12 is Sanji Buhom. Itong mga ito guys, is huwag nyo po talaga itong kalimutan at isama nyo po sa inyong pag-aaralan. Disclaimer po guys, no, hindi po ako magaling sa Korean, tapos hindi din po ako matalino. Siguro po nagkataon lang po talaga na lumabas yung mga pinag-aralan ko at saka dinidig ng Panginoon ang prayer ko at saka siguro yung time na yun is para po talaga sa akin kaya nakapasa po ako sa interview na yun. At saka guys, ang maipayo ko lang po pala sa inyo is tutukan niyo po talaga ang pag-aaral.
Tapos po guys, yung sa mga gustong magpa-interview or di kaya nagpasa na po ng requirements doon tapos hindi po maintindihan yung libro na binigay sa inyo, or yung mga gusto po talagang bumili ng libro na mas lalo po nating maintindihan ang nilalaman ng libro, is ito po guys, highly guaranteed ko po ito guys na page. Mag-message po kayo dyan, mag-join po kayo, tapos makinig po kayo sa kanyang live kasi active po siya sa pagla-live guys, twice a week. Tapos, yung laman po ng libro niya is iniisa-isa po niyang pinapaliwanag sa atin. Kaya masasabi ko po na siya po din isa sa dahilan kung bakit ko po naipasa ang Korean citizenship. Kasi kung tayo-tayo lang po guys ang mag-aaral is hindi po talaga natin kakayanin, lalo na pag wala po tayong translator. Kasi ang Korean language po guys is napakahirap po talagang pag-aralan, lalo na po pagtungkol po sa kanilang mga batas. Ayan guys, sana po nakapagbigay ako ng konting kaalaman sa inyo, at sana po tulad sa akin, kayo na naman po ang sumunod sa yapa ko na makapasa po sa ating minimiting Korean citizenship. Advance congratulations guys, and fighting!